Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ma'am Jenny, ang inyong tagapagturo ngayong araw na ito. Ngayon, meron ako ditong inihandang mga larawan. Ang nais ko lang ay sasabihin ninyo ang salitang uwu-uwu kapag ang ipinakita sa larawan ay mabuti. At kapag naman ito ay hindi mabuti, ang sasabihin nyo lang ay weng-weng. Malinaw ba mga bata? Maaari na tayong magsimula. Magagaling! Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng 5 palakpak. Ngayon, meron ako ditong inihandang gawain. Ito ay may kinalaman sa ating nakaraang aralin upang malaman kung talaga bang naintindihan ninyo ang ating tinalakay noong nakaraan. Lagyan ng check ang kaukulang hanay na naaayon sa inyong kasagutan. Una, oras na upang kumain. Tinawag ka ng iyong nanay para kumain. Sasabay ka ba? Oo o hindi? Tama. Oo, ikaw ay sasabay. Pangalawa, hindi mo maabot ang ulam. Pipilitin mo ba itong abutin? Tama, hindi. Dahil maaari mo naman itong ipaabot sa ibang miyembro ng pamilya. Pangatlo, nagdarasal ba ang inyong mag-anak bago at matapos kumain? Tama, oo. Pang-apat, nagsasalita ka ba kapag puno ng pagkain ang iyong bibig? Tama, hindi. Panglima, nag-aaway ba ang inyong mag-anak habang kumakain? Tama, hindi, dahil ito ay hindi magandang gawain. Magagaling! Talagang naintindihan nga ninyo ang ating tinalakay na aralin noong nakaraan. Kaya naman, bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng 3 palakpak. Maraming salamat! Ngayon, meron akong ipapakitang larawan sa inyo. Ang nais ko lang ay obserbahan nyo ito. Malinaw ba mga bata? Ano ang napapansin nyo sa larawan? Tama, isang bata at inaalagaan niya ang kanyang nanay na may sakit. Sino na sa inyo ang nag-alaga ng taong may sakit? Magagaling! Napakababait nyo namang mga bata. Ano kaya ang mga dapat gawin sa pag-aalaga ng taong may sakit? Malalaman natin yan sa ating
aralin ngayong araw na ito na tungkol sa pag-aalaga sa nakababatang kapatid at kapamilyang may sakit. Muli, ang ating aralin na tatalakayin ngayong araw na ito ay tungkol sa pag-aalaga sa nakababatang kapatid at kapamilyang may sakit. Meron ako ditong inihandang larawan. Ano ang napapansin niyo sa larawan? Tama, isang may sakit at pinapakain ng isang bata at isang ate na inaalagaan ang kanyang batang kapatid. Meron pa ako ditong inihandang larawan. Pero bago ko ipakita yun, sino muna sa inyo ang may nakababatang kapatid? Inaalagaan niyo ba sila? Sa paanong paraan niyo sila inaalagaan? Magagaling! Kababait niyo namang mga bata. Meron ako ditong mga larawan. Ano kaya ang ginagawa ng mga tao sa larawan? Dito muna tayo sa unang larawan. Ano kaya ang ginagawa sa unang larawan? Tama, isang taong may sakit at nagdadasal. Dito naman sa pangalawang larawan, ano kaya ang ginagawa? Tama, isang nanay at pinapainom niya ang kanyang anak ng gamot. Ano naman sa pangatlong larawan? Magaling! Isang anak, pinapainom niya ang kanyang nanay ng gamot. Base sa mga larawan na pinakita ko sa inyo, ano-ano kaya ang mga dapat gawin? Ano-ano kaya ang mga tamang gawin sa pag-aalaga ng taong may sakit? Maaari ka bang magbigay ng isa? Tama. Narito ang mga dapat gawin sa mga taong may sakit. Una, pakainin ng masusustansyang pagkain. Pangalawa, painumin ng gamot. Pangatlo, pagpahingahin. At pang-apat, magdasal upang gumaling na ang taong may sakit. Ulitin natin, mga dapat gawin sa mga taong may sakit. Una, pakainin ng masusustansyang pagkain. Pangalawa, painumin ng gamot. Pangatlo,
pagpahingahin, at pang-apat, magdasal upang gumaling na ang taong may sakit. Ayan. Meron ako ditong inihandang mga larawan. Ang nais ko ay tukuyin ninyo ang mga angkop o tamang gawain sa mga taong may sakit. Unang larawan, ito ba ay tamang pag-aalaga ng taong may sakit? Tama, hindi. Pangalawang larawan, ito ba ay nagpapakita ng tamang gawain o tamang pag-aalaga sa taong may sakit? Tama, ito ay tamang pag-aalaga ng taong may sakit. Pangatlong larawan, ito ba ay tamang pag-aalaga sa taong may sakit? Tama, ito ay tamang pag-aalaga sa taong may sakit. Itong pang-apat na larawan, ito ba ay nagpapakita ng tamang pag-aalaga sa taong may sakit? Tama, ito ay hindi tamang gawain ng taong may sakit. Panglimang larawan, ito ba ay nagpapakita ng tamang pag-aalaga ng taong may sakit? Tama, ito ay tamang pag-aalaga ng taong may sakit. Magagaling! Mukhang nasusundan ninyo ang ating aralin. Ngayon, tandaan natin na ang mga gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya tulad ng pag-aalala sa mga kasambahay at pag-aalaga sa nakababatang kapatid at kapamilyang may sakit ay nagdudulot ng kasiyahan sa kalooban lalo na sa mga may sakit. Ngayon, meron ako ditong inihandang gawain. Lagyan ng check ang mga larawang nagpapakita ng pag-aalaga sa kapamilyang may sakit. Unang larawan, ito ba ay nagpapakita ng pag-aalaga sa kapamilyang may sakit? Ayan, tignan natin. Unang larawan ay nagpapakita ng pag-aalaga sa kapamilyang may sakit. Ang pangalawang larawan ba ay nagpapakita ng pag-aalaga sa kapamilyang may sakit?
Tama. Ito ay nagpapakita ng pag-aalaga ng taong may sakit. Ang pangatlong larawan ba ay nagpapakita ng pag-aalaga sa taong may sakit? Magagaling. Ito ay hindi nagpapakita. Ito ay hindi nagpapakita ng pag-aalaga sa taong may sakit. Ang pang-apat na larawan ba ay nagpapakita ng pag-aalaga sa kapamilyang may sakit? Tama, ito ay nagpapakita ng pag-aalaga sa kapamilyang may sakit. Ang panglimang larawan, ito ba ay nagpapakita ng pag-aalaga sa kapamilyang may sakit? Magagaling, ito ay hindi nagpapakita ng pag-aalaga sa kapamilyang may sakit. Meron ako ulit ditong inihandang gawain. Gumuhit ng masayang muka kung tama ang isinasaad na pahayag sa bawat pangungusap at malungkot naman kung mali. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang sagutin ang mga ito. Malinaw ba mga bata? Maaari na kayong magsimula. Ayan. Sagutin na natin. Una, nagpaputok ng labentador si Clarence sa labas ng bahay nila kahit may sakit ang kanyang tatay. Ito ba ay masayang muka o malungkot na muka? Tama, ito ay malungkot na muka. Pangalawa, huwag manigaw ng mga kasambahay. Ito ba ay tama? O ito ba ay masayang muka o malungkot na muka? Tama, ito ay masayang muka. Pangatlo, inaalalayan ng dasal ni Aling Beth ang may sakit na kasapi ng pamilya. Ito ba ay masayang muka o malungkot na muka? Tama, ito ay masayang muka. Pang-apat, nagnakaw si Ana ng biskwit sa tindahan ni Aling Beth para ibigay sa kapatid na may sakit. Ito ba ay masayang muka o malungkot na muka? Tama, ito ay malungkot na muka. Panglima, pagbibigay ng card ng pagbati sa kaarawan ng tatay. Ito ba ay masayang muka o malungkot na muka? Tama, ito ay masayang muka. Magagaling mga bata! Ngayon, narito ang inyong takdang aralin. Ngayon, at alam mo na ang mga kilos o gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya na may sakit,
Gumuhit ng 3 bagay o pagkain na maaaring ibigay sa kanila. At sumulat ng 5 pangungusap na naglalaman ng pangangalaga sa pamilya. Hanggang doon lamang ang ating talakayan ngayong araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Sa uulitin.